Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman. Kung hindi, ito po mga nakita po nating balita na kung saan meron pong isang Chinese general na nagtanong po kay PBBM about po sa issue ng West Philippine Sea mga kababayan. Ang masasabi po nating nasupalpal. At dito po sa ginawang ito ni PBBM na talagang na-deliver niya ng maayos yung kanyang talumpate dito po sa IISS. Mga kababayan ay masasabi po natin na nagmukhang katawa-tawa at walang nagawa at duwag week mga kababayan etong si dating Pangulong Duterte. Bakit mga kababayan? So ngayon kung makikita nyo po dito sa ating etong nakita nating mga quote na kung saan mga kababayan talagang masasabi po natin pamula kay Benigno Aquino III hanggang kay PBBM, makikita po natin yung pagkakaiba. Ano po sa mga sinabi ng dating presidente hanggang sa kasalukuyang presidente, mga kababayan. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong video or issue na katulad po nito. Mga kababayan, at gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Anyway, eto, umpisahan na po natin itong ating talakayan dito po sa video na nakita ko sa TikTok na kung saan ito po yung mga salita pumula kay Benigno Aquino III hanggang kay PBBM, mga kababayan. So kung makikita nyo po dito, sabi dito mga kababayan ni Benigno Aquino III, ayan, malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Yan po yung sinabi niya mga kababayan habang ipinaglalaban po niya yung West Philippine Sea. Kaya nga kung makikita ninyo, di ba ang pinapalabas ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, si Pinoy daw at saka itong si Trillanes yung nagbenta ng Scarborough Shoal. Pero mali mga kababayan dahil si Pinoy at saka si Trillanes ang nakipaglaban. Ano po para magkaroon tayo ng karapatan, legal na karapatan dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung makikita po ninyo yung issue ng West Philippine Sea ay dinala po sa International Court dito sa The Hague, Netherlands nitong si Pinoy. Ano po, kumbaga, etong si Pinoy may dugong Chinese, dinala niya yung Chinese, yung usapin ng West Philippine Sea dito sa International Court at tayo po ay nanalo dyan noong July 12, 2016. Yan po yung tinatawag na arbitral tribunal, ruling mga kababayan na kung saan tayo po yung kinikilalang nagmamay-ari ng West Philippine Sea, legal na nagmamay-ari mga kababayan. Ano po ngayon, yung claim ng China doon sa kanilang mga line dash line na yan, doon sa kanilang mga 9 dash line na naging 10 pa nga mga kababayan, masasabi po natin na sa kanila lang yon, guhit-guhit lang. Pero wala silang sapat na pinanghahawakan at wala silang matibay ng mga dokumento na magpapatunay na sila yung may-ari nung kanilang ipinaglalaban. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo ang hamon nitong si Secretary Gibo, dalhin po sa international, magreklamo sila doon pero hindi nila magawa kasi nga pagdating sa legal battle, talo po ang China. Ano po ngayon, kung makikita ninyo, pumunta naman tayo dito sa sinabi ni Duterte. Ito yung sabi ni Duterte mga kababayan. Sabihin ko sa iyo, ibigay mo sa akin, sabihin ko sa iyo, putang ina, papel lang yan, itatapon ko yan sa waste basket. Yan po yung sabi ni Duterte. Ibig sabihin, sa mga salita ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pakialam sa issue ng West Philippine Sea. Wala siyang pakialam kung kumakuha ng China yung teritoryo po natin. Kasi nga, ang tingin niya dun sa resulta nung July 12, 2016 na arbitral tribunal ruling, mga kababayan, ay isa lamang pong papel. At pagdating naman po kay PBBM, mga kababayan, ang sabi ni PBBM, we have on our side the 1982 UNCLOS and the bending 2016 arbitral award which affirm what is our by legal right. Mga kababayan, ang ipinaglalaban ni PBBM ngayon ay yung naipanalo ni Pinoy noong 2016. Mga kababayan, ano po, nung nagsampa si Pinoy,
mga kababayan, ng demanda sa International Court patungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Kaya nga kung makikita ninyo, dito sa tatlong presidente, si Pinoy at si PBBM yung nakikipaglaban sa issue ng West Philippine Sea. Unlike dito kay Duterte, mga kababayan, ang katuwiran niya, isang pirasong papel lamang yun. Ano po, na itatapon niya lamang po sa basurahan. So ngayon, kung makikita nyo, dito sa ginagawa ni PBBM, sa ginawa ni Pinoy dati at ginagawa ngayon ni PBBM, masasabi natin si Duterte talaga yung weak leader. Hindi po si PBBM. Ano yung sinasabi ni Duterte dati bago ang kampanya, mga kababayan, bagong eleksyon? Si PBBM may bagahe, weak leader, mga kababayan. Pero yung lahat ng sinabi niya kay PBBM, kinakain niya ngayon. Ano po mga kababayan? Dahil ipinapakita ni PBBM yung tapang para protektahan po yung ating teritoryo at yung ating sovereign rights, mga kababayan, yung ating soberanya. Ano po sa ating mga teritoryo. Ngayon, yung ginagawa ni PBBM ay hindi po nagawa ni Duterte nung panahon po niya. Ano po mga kababayan? Ngayon, punta na po tayo dito sa main topic po natin. Etong sinasabi ko sa inyo mga kababayan, dito natatawa ako habang nagtatanong. Eto yan kung makikita ninyo. Eto yan. Etong isang Chinese general na ito, nagtanong po kay PBBM na parang ang tanong mga kababayan, parang ang nilalaman di umano, tayo yung nagpapasimula ng gulo dito sa West Philippine Sea. At tayo yung magiging dahilan para mawala yung sinasabing kapayapaan. Ano po dyan sa West Philippine Sea mga kababayan? At parang sinasabi din ng general na ito na tayo po ay nauutusan or nauudyokan ng Estados Unidos. Mga kababayan, ngayon, eto yung pinakasama rin yan para maintindihan po nating lahat. Eto yung source natin mga kababayan kasi tinagalog ko na po yan para sa inyo. Ang sabi dito, Marcos tells Chinese General South China Sea Peace Award issue. Mga kababayan, sa madalit salita, ito po ay usapin ng buong mundo. Ano po yung issue dito sa South China Sea or dito sa West Philippine Sea. Mga kababayan, yung kapayapaan. Ngayon, kung makikita nyo ang sabi diyan, ito tinagalog ko na para maintindihan po nating lahat. Sabi dito mga kababayan, sinabi ni Marcos sa Chinese General. Ito daw, basahin ko para maintindihan po nating lahat. Yung naging argument dito sa pagtatanong nitong Chinese General at yung naging sagot po ni PBBM. Ang sabi dyan mga kababayan, ito tinagalog ko na para sa inyo. Sinabi ni Marcos sa Chinese General na ang kapayapaan sa South China Sea ay isang issue sa mundo. Nagtanong si Chinese Major General Xu Hui kung ang Pilipinas ay naglalagay sa panganib ng kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa antas ng kaginhawahan ng ibang partido sa pagpapasya kung ano ang mga aksyon ang gagawin sa South China Sea. Manila, Philippines. Sinabi noong Biyernes, Mayo 31 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea ay isang world issue sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng mga claimant states kabilang ang superpower na China. Mga kababayan, kung makikita nyo parang ang tinutukoy dito na kaginhawahan ng iba kaginhawahan ng Estados Unidos. Kasi parang ang pinaparating niya dito mga kababayan nitong Chinese General tayo po ay nauudyokan at nauulukan ng Estados Unidos. Mga kababayan, di umano. Sabi pa dito, kapag pinag-uusapan natin ang South China Sea, kailangan din nating tandaan na ang South China Sea ay ang daanan para sa kalahati ng kalakalan sa mundo. At sa makatuwid, ang kapayapaan at katatagan ng South China Sea at ang kalayaan sa paglalayag ng South China Sea ay isang pandaigdigang issue. Ani ni Marcos ang unang Pangulo ng Pilipinas na naghatid ng pangunahing talumpati sa International Institute for Strategic Studies, IISS, Shangri-La Dialogue ni. Yan po mga kababayan yung sinasabi dito. Kasi nga naman, pag pinag-usapan kasi na kapayapaan dyan sa South China Sea, yung kalahati po kasi niyan mga kababayan di umano, base po dito sa binasa natin, daanan po ng kalakalan. Mga kababayan, sa madalit salita, hindi lamang po Pilipinas, hindi lamang po China yung dumadaan dyan para maghatid ng kanilang kalakal sa ibang lugar, sa ibang bansa. Mga kababayan, kung hindi, maging yung mga ibang bansa ay dumadaan din po dyan. Kaya nga sinasabi ng ating presidente na yan pong issue dyan sa South China Sea hindi lamang po sa pagitan ng Pilipinas at sa pagitan ng China. Kung hindi mga kababayan, yan po ay world issue. Issue po yan ng buong mundo. Ano po di umano, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali.
Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, pagkatapos ng isang talumpati, nakatuon sa kahalagahan ng pagtataguyod ng international na batas ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, centrality at sa papel ng gitnang kapangyarihan sa katatagan ng rehiyon, isang miyembro ng madla ang tumindig upang itanong kung ang Pilipinas ay nanganganib regional na kapayapaan sa pamamagitan ng isinasaalang-alang ang antas ng kaginhawahan ng ibang partido sa mga aksyon nito sa dagat. Yan po yung sabi dito. Ang Chinese Major General Xu Hui, Commandant ng International Colleges of Defense Studies ng Chinese Military, ay nagpapatuloy sa mahabang paunang salita tungkol sa sentralidad ng ASEAN bago sinyasa ng Executive Chairman ng IISS na si Sir John Chipman na tanungin ang kanyang tanong. Mga kababayan, yan po yung sabi dyan. Ngayon kung makikita nyo, paulit-ulit niyang sinasabi. Yung sinasabi ditong tumindig, ano po at nagtanong, eto po yung general, mga kababayan, na parang ang sinasabi niya dito ng paulit-ulit na yung ginagawa po nating aksyon dito sa West Philippine Sea, yung ginagawa po nating mga hakbang, mga kababayan, nagbibigay ng kaginhawahan sa ibang partido. Parang ganyan po yung sinasabi niya dito. Parang ang tinutukoy niya, mga kababayan, ang Pilipinas ay nauutusan, nauudyukan at ginagawang tuta ng Estados Unidos. Ano po, dahil parang sinasabi nila na yung mga ginagawa nating hakbang dito sa West Philippine Sea, yung mga pag-claim natin sa ating mga teritoryo at pagprotekta natin sa ating mga teritoryo, mga kababayan, laban sa mga mananakop katulad ng China, isang paraan po ng pag-uutos at pag-uudyok, mga kababayan, ng Estados Unidos sa Pilipinas, kaya nagkakaroon daw po ng tensyon, mga kababayan. Pero kung pagbabasihan po natin, karapatan talaga natin protektahan yung atin dahil tayo po yung kinikilala nagmamay-ari ng West Philippine Sea, mga kababayan, at yung kanilang claim, ano po, na 9 dash line na naging 10 pa nga, mga kababayan, ay para sa atin, di umano, isang katang-isip, mga kababayan, dahil kung wala po silang pinanghahawakan na matibay na ebidensya na resibo na talagang kanila yung teritoryong kiniklaim po nila, hindi po nila pwedeng kamkamin yan. Tayo, mga kababayan, ang Pilipinas, may pinanghahawakan po tayo na tayo talaga yung kinikilala na nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, ang one-star general ay hindi nagpakilala sa mikropono, ay nagtanong sa mata ng international na komunidad ang ilan sa pag-uugali ng Pilipinas nitong mga nakaraang araw, kamakailang mga panahon. Ngayon ay parang talagang isinasaalang-alang mo ang ibang mga partido, antas ng kaginhawahan at may panganib na sirain ang pangmatagalang kapayapaan ng rehiyon. Mula noong katapusan ng kolonisadong kasaysayan, anong iyong komento diyan? Maraming salamat. Yan po yung tanong nung Chinese general. Mga kababayan, eto yung naging sagot nitong si PBBM. Ano yung sinabi dito, mga kababayan? Sinabi ni Marcos na ang Pilipinas ay nananatiling tapat sa mga prinsipyo ng ASEAN Bloc. Kung susuriin mo ng mabuti, ang mga sinabi ko, tiyak na nakatuon tayo sa sentralidad ng ASEAN. Kaya nananatili pa rin tapat ang Pilipinas sa mga prinsipyong itinatag at kung saan ipinanganak ang ASEAN. At sa tingin ko, kagaya ng sinabi ko, sa marami sa mga bagay na ito, hindi natin pinag-uusapan ngayon ngunit dapat ani ni Marcos. Ito pa yung sagot ni PBBM. Masasabi ko pang wala nang issue sa rehiyon. Dapat nating isama ang lahat ng mga partido sa talakayan dahil ngayon ay hindi lamang sa ASEAN member states ang stakeholders at medyo madaling makita. Sa katunayan, ang buong mundo ang naging stakeholder sa kapayapaan at katatagan ng ating rehiyon. Dagdag aniya, ang tanong ni Xu ay naaayon sa kung paano ginawa ng Beijing ang tensyon sa South China Sea na ang Pilipinas ang nagdudulot ng kaguluhan sa mga tubig na iyon. Inakusahan din ng China ang Pilipinas na pinahihintulutan ng sarili na diktahan ng kaalyado nito sa kasunduan ang Estados Unidos. So lumabas nga sa bibig nila, mga kababayan, na sinasabi nila na tayo ay dinidiktahan ng Estados Unidos. Mga kababayan, lumabas nga sa bibig nila yung sinasabi nila, mga kababayan, na kaya pinoprotektahan natin yung teritoryo natin kasi ginagawa tayong utos-utusan at udyok-udyokan ng Estados Unidos. Yun po yung tingin nila. Ano po kaya yung kanilang panggugulo
at yung kanilang pagwa-water cannon mga kababayan, pangiinis at panggigipit sa atin sa sarili nating teritoryo, nagpapatuloy kasi nga ang tingin po nila at hinala nila tayo ay inuudyukan ng Estados Unidos. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, mas mabuti pang ang kaalyado ang Estados Unidos kasi alam natin na hindi kinakamkam ng Estados Unidos yung West Philippine Sea. Kaysa po sa China, nakaalyado na nga natin, kasama na nga natin noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pero grabe pala yung ginagawa ng mga Chinese official, Chinese Coast Guard mga kababayan, dun po sa mga teritoryo po natin at dun sa mga kababayan po nating mangingisda. Ano po, sarili po nating teritoryo, sila ang nagmamaniubra noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano po mga kababayan, kaya kung titingnan po natin, tama yung ginagawang hakbang ni PBBM na saglip na makipagkaisa tayo sa China, makipagkaisa na lamang po tayo doon sa mga malalakas na bansa na handa po tayong tulungan kung sakasakali mga kababayan na tayo po gawa ng hindi maganda ng China. Sabi pa dito sa mga nakaraang pakikipag-ugnayan at fora, iginit ni Marcos na mga tensyon sa rehiyon ay hindi dapat makita sa pamamagitan lamang ng lens ng superpower competition. Ang Shangri-La Dialogue ay itinuturing na Premier Defense Summit ng rehiyon dahil sa format nito sa pagpapahintulot sa mga delegado na makipag-ugnayan ng mas direkta at mas malapit sa isa't isa. Ito ang naging setting para sa prangka kung minsan ay masiglang pagpapalitan sa pagitan ng mga nangungunang opisyal ng depensa at seguridad sa rehiyon. Sa kanyang talumpati sinabi ni Marcos, ang mga linya na iginuguhit ng Pilipinas sa ating katubigan ay hindi nagmula sa ating imahinasyon. Diyan nasupalpal mga kababayan ang China kay PBBM. Kasi nga naman, ang sinasabi ni PBBM na yung mga claim po natin sa ating mga teritoryo, hindi lamang po ginuhit natin basta. Kung hindi mga kababayan, yung mga claim natin dyan sa West Philippine Sea, yan po ay iginawad po sa atin nung idinaan po natin yan sa legal battle, mga kababayan, sa The Hague, Netherlands. At yan po ay ginawad sa atin nung July 12, 2016, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ang tingin natin mga kababayan, na ang personal na opinion ko at opinion ng taong bayan, yung kiniklaim ng China naguhit-guhit mga kababayan, parang iginuhit lamang po nila. At yung kanilang iginuhit mga kababayan, yun po yung sinusunod nila sa kanilang dahan-dahang pangangamkam ng mga teritoryo ng ibang mga bansa, mga kababayan, na nasa sakupan po nung kanilang guhit na ginawa. Ano po, kasi kung wala naman silang matibay na pinanghahawakan, ibig sabihin yung kanilang ipinaglalaban ng mga teritoryo ng mga guhit, talagang katang-isip lamang po. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ngunit mula sa international na batas, isang halos hindi nakatalokbong pagtukoy sa argumento ng China para sa pag-angkin ng malaking bahagi ng South China Sea. Nakabatay ang mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa South China Sea sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Gayon din sa 2016 arbitral ruling na itinuturing na iligal ang malawakang claim ng China. Yan, mismong sinabi po mga kababayan dito sa binabasa nating article. Ano po ngayon, yung mga claim ng China, talaga malawakan yung kanila. Kasi nga kung yan ay iginuhit lamang ng imahinasyon mga kababayan, talagang palawak ng palawak po yan. Biruin nyo ha, pamula sa 9 dash line, naging 10 dash line mga kababayan. Tapos ang pinagtutuunan nila ng pansin, yung mismong teritoryo po ng Pilipinas. Ano po, kasi nga naman mga kababayan, alam naman natin pare-parehas, kaya gustong-gusto ng China yung teritoryo po natin kasi napakarami ng yamang likas dyan at napakalaki na magiging pakinabang ng China kung sakali na makukuha po nila yung teritoryo po natin na yan. Ano po, pakitama na lamang po ko mga kababayan kung ako po ay mali. Ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, ang mga tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila ay tumataas sa nakalipas na taon o higit pa kasama ang bagong tuklas na lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa mga karapatan at pag-angkin nito sa West Philippine Sea o bahagi ng South China Sea na ang kinabibilangan ng Executive Economic Zone ng Pilipinas or etong tinatawag mga kababayan na EEZ. Ano po ngayon, sabi pa dito, ang mga paghaharap sa pagitan ng dalawang bansa sa dagat ay maigting at walang katiyakan kung saan ginagamit ng China ang mga water cannon ng Coast Guard nito sa pagtatangkang pigilan ng mga misyon ng Pilipinas sa Ayungin at sa Panatag Shoal. Inilarawan ng kalihim ng Foreign Affairs
ng Pilipinas ang relasyon bilang choppy, habang ang kanyang Chinese counterpart ay inilalarawan ito bilang sa isang sangang daan. Yan po yung sabi dyan. Sabi pa dito mga kababayan, lalong naging tensyonado ang relasyon matapos itong ibunyag sa simula sa pamamagitan ng Embahada ng China sa Maynila. Hindi bababa sa ng mga diplomanting Chino na nakatalaga sa Pilipinas ay iligal na nagtala ng isang tawag sa telepono sa isang general ng militar ng Pilipinas. Sinabi ng Embahada ng China na ito ay patunay na ginawa ng Maynila pagkatapos ay tinalikuran ang mga dapat na kasunduan tungkol sa iyong isyon sa West Philippine Sea. Itinanggay ng Pilipinas sa mga claim ng kasunduan ng China. Ito yung tinatawag na new models, mga kababayan, na kung saan meron daw pong isang opisyales ng Pilipinas or isang sundalo, mga kababayan, na may mataas na posisyon ang nakipag-usap daw po at nakipagkasundo dito sa China, na meron pa nga silang sinasabi na may voice record pa, mga kababayan. Pamula sa gentleman's agreement, ipinokus nila, mga kababayan, dinala po nila dito sa may new model agreement, mga kababayan, o arrangement, mga kababayan. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo, lahat ginagawa ng China para lamang po makuha nila yung mga teritoryo natin. Ang problema, yung sinasabi nila na new model ay itinatanggi po agad ng Pilipinas. Hindi katulad nung gentleman's agreement ni Duterte na pinatutuhanan po nitong si Roque. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ang ASEAN ay isang regional bloc na binibilang ang Pilipinas bilang founding member nito. Ilang claimant states sa mga lugar at tampok sa South China Sea. Ang Pilipinas, Brunei, Vietnam at Malaysia ay miyembro din ng ASEAN. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Kung makikita ninyo, napakatindi at napakalupit nung sinabi ni PBBM dito na yung pag-claim natin sa ating teritoryo, mga kababayan, ay hindi po isang katang-isip lamang. Mga kababayan, kung hindi, idinaan po natin yan sa tamang proseso, idinaan po natin yan, mga kababayan, sa legal na proseso. Ano po, dahil nga ipinaglaban po yan ni Pinoy nung kanyang termino at iginawad po sa atin yan noong 2016, mga kababayan, at may sinusunod din po tayo na batas ng UNCLOS, mga kababayan, na kung saan inirerespeto po natin yon. Ngayon, kung titingnan po natin yung claim ng China, bukod sa wala silang pinanghahawakan ng dokumento at nagbabase lamang po sila sa mga guhit-guhit, mga kababayan, masasabi po natin na illegal yung kanilang claim sa ating mga teritoryo. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa pagsupalpal ni PBBM sa isang Chinese general, mga kababayan, ng China. Ano po ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, mga kababayan, punta na po tayo dito sa next topic po natin, na kung saan, mga kababayan, yung naging talumpate ni PBBM at pagsagot dun sa isang Chinese general ay pinuri po ng mga maritime security expert. Dahil nga naman, mga kababayan, matindi yung pagdiin ni PBBM ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sobrang tindi yung pagdiin niya, mga kababayan, at pakikipaglaban niya doon sa karapatan po natin sa West Philippine Sea. So ngayon, mga kababayan, panoorin po natin na itong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin, mga kababayan. Ang sabi po dito, pagdiin ni Marcos ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinure ng maritime security expert. Yan po yung sabi dito. I-play na po natin. Ikinatuwa ng ilang maritime expert ang bagong pahayag ng Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Tingin naman ng ilang mambabatas, patunay ito na matatag ang pagdepensa ng bansa sa ating teritoryo. Tama! Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawi. At saka sobrang talino, mga kababayan, yung naging pagsagot ni PBBM at yung naging speech ni PBBM dito po sa IISS. Ano po, patungkol po sa pagprotekta at pagpapahalaga sa ating teritoryo. Na kung saan talagang ipinaintindi niya sa China, mga kababayan, na yung pag-claim natin at pagguhit natin dun sa ating mga teritoryo hindi po imahinasyon. Kung hindi, mga kababayan, yun po ay idinaan natin sa legal na proseso kung saan dumaan po yan sa international na batas. Ano po, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pinuri ng mga maritime security expert ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ayon kay Dr. Chester Cabalza, matalino ang mga binitawang salita ng Pangulo kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. He answered it in a way that it is diplomatic
and at the same time very truthful for the cause of the Philippines. It is a global issue and it's not only about China and the claimant countries. So napakalaking pronouncement itong ginawa ng ating presidente. Ganito rin. Kasi hindi lang naman mga kababayan Pilipinas at China may issue dyan. Kung hindi mga kababayan, yan po ay usapin ng buong mundo. Ano po, hindi lamang po Pilipinas, hindi lamang po China, hindi lamang po Vietnam, hindi lamang po Thailand mga kababayan, di umano, kung hindi buong mundo. Usapin po yan ng buong mundo. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ang komento ng defense analyst na si Dr. Renato De Castro. Sa isang forum kanina, sinabi ni De Castro na direktang naipahayag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang hindi nagpapalala ng tensyon. Well, it's strong but it's very sophisticated and of course marked by subtlety. I don't think we could ask for anything more. The message has to be formulated in a manner that in a way will not antagonize anyone. So ayun yung tinatawag natin ng Goldilocks principle. Not too hot, not too cold. Tama. Approve din sa profesor at geopolitical analyst na si Don McLean Hill ang lahat ng nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati sa makasaysayang Defense Summit. The napaka-refresh na pakinggan is that our President highlighted the Philippines' vision in the Indo-Pacific. The reason is that the Philippine territory as an archipelagic state, our internal waters, are exclusive economic. Yung mga didishit dyan, ngayon nyo sabihin na ang gusto ng ating presidente ay pakikipaggera. Kita nyo naman, kung pagmamasdan ninyo mga kababayan yung sinasabi ni PBBM, doon sa kanyang talumpati, dito sa may Singapore mga kababayan, talagang masasabi natin na walang binanggit doon ang ating presidente na gustong makipaggera ng Pilipinas sa China. Wala din binanggit doon ang ating presidente na yung pagprotekta natin sa ating teritoryo ay ang layunin makipaggera sa bansang China. Mga kababayan, maliwanag na ipinahiwatig lamang ng ating presidente sa China yung kahalagahan ng pagprotekta natin sa ating mga teritoryo at sa ating mga kiniklaim na teritoryo na idinaan natin sa legal. Ano po mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pinuri rin ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Marcos na naipakita raw ang kanyang matatag na pamamahala at ang kanyang pangakong protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ipagpatuloy na agad natin yan dito mga kababayan na kung saan ito daw pong keynote speech nitong si PBBM ay isang pagpapakita ng pagbibigay diin ng pagsunod ng Pilipinas sa batas. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. So eto, i-play na po natin. Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend sa makasaysayang keynote speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Muli niyang iginiit ang pagsunod sa international law at ang paninindigang walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Muli si Kenneth Pasyente. Maliwanag sinabi ng ating presidente walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. O yung mga didisit dyan, mga didisit vlogger, Ayan maliwanag ang sinabi ng ating presidente, walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Unlike dun sa sinasabi nung inyong sinusuportahan na yan naman ay isang pirasong papel lang na itatapon niya mga kababayan sa basurahan. Ano po kaya pala kung makikita ninyo yung mga pangako ni Duterte nung panahon po na nangangampanya siya, nasasakay siya ng jet sky mga kababayan at magtatambang ng watawat ng Pilipinas doon po sa mga boundaries ng China, hindi po natuloy. Kasi nga mga kababayan, doon sa kanyang sinabi mismo na yan naman ay isang pirasong papel lamang at itatapon niya sa basurahan mga kababayan, pagpapahiwatig ng isang walang pakialam sa teritoryo po natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Iit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta sa teritoryo nito. Yan ang laman ng kanyang keynote speech sa International Institute for the Strategic Studies o IISS sa Singapore. Ipinunto niya sa harap ng global leaders at defense ministers ang pagsunod ng bansa sa international law para igiit ang karapatan nito sa nasasakupang teritoryo. Ayon sa Pangulo, ang mga paninindigan ng Pilipinas pagdating sa territorial waters nito ay hindi kathang isip o gawa-gawa lang at sa halip ay nakaangkla ito sa batas. In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans.
We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law-abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. Sa pool! Kita mo yung sabi ng ating presidente, yung pagguhit kasi ng Pilipinas dun sa mga teritoryo po natin, hindi po nanggaling sa ating imahinasyon. Yan po ay nanggaling sa tamang proseso, sa legal na proseso, at idinaan po natin yan sa International Court. At yun po yung sinusunod natin at patuloy po nating sinusunod. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Binigyang diin din ni President Marcos Jr. ang kahalagahan ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ng 2016 Arbitral Award na nagpapatunay lang ng karapatan ng bansa. Dagdag pa niya, hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang nikatiting ng teritoryo nito. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Kita nyo? Ano? Yung mga didisot dyan, kaya nyo yun? Kinaya ba ng idol ninyo yun? Yung sinabi ni PBBM, ni kahit katiting, ano po, walang isusuko ang Pilipinas na teritoryo. Ibig sabihin, wala tayong ibibigay sa China kahit katiting ng ating teritoryo, mga kababayan. Biruin nyo ha, kung gaano katapang yung naging paliwanag ni PBBM po dito. Kung gaano katindi, mga kababayan. Alam nyo, eto nga mga kababayan yung sinasabi natin nung nakaraan pa, na sinasabi ni Duterte na weak leader, etong si PBBM. Ayan, maliwanag. Sino ngayon ang tunay na weak leader? Si PBBM ba? O si dating Pangulong Duterte na nung nagreklamo lamang etong si Xi Jinping, bigla nang bumaligtad at bumahag di umano yung kanyang buntot, mga kababayan. At tinanong pa kay Xi Jinping kung ano po, Mr. President, yung nasa sa isip nyo. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Tapos magtatanong ka kay Xi Jinping kung ano yung nasa sa isip niya sa West Philippine Sea, teritoryo natin yun. Di ba mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Patuloy din anyang idadaan ng bansa sa maayos na pakikipagdialogo at diplomasya ang paggiit ng karapatan nito. Yan ay sa harap ng nararanasang panggigipit ng Pilipinas mula sa ibang bansa na malinaw umanong paglabag sa soberanya at jurisdiksyon ng bansa, gayon din ng international law na nagre-resulta sa tensyon at pagpapahina sa regional peace at security. Despite all this, the Philippines remains committed to the cause of peace upon which our constitutional order is premised. We are committed to addressing and managing difficult issues through dialogue and through diplomacy. The 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award provide a solid foundation for the peaceful resolution and management of disputes. Our policy in the South China Sea is built upon these two touchstones. Pero ibang usapan na raw kung sakaling may mamatay na Filipino dahil sa ginagawang pag-atake ng China. Naniniwala. Kita nyo ha, sinasabi ng ating presidente, pag may isang Pilipino na binawian ng buhay dahil sa ginagawang pangaharas ng China, mga kababayan, talagang baka nga magkaroon ng gera. Ano po, kung ipagpapatuloy ng China yung kanilang pangaharas at magiging dahilan yon
yung kanilang pangharas para magkaroon ng isang Pinoy na babawian ng buhay, parang minitsahan po nila. Ano po mga kababayan, yung sinasabi nating dulo ng pusporo ng pakikipaggera. Ano po, dahil kung titingnan po natin, yung ginagawa nilang pangharas ngayon ng pagwa-water cannon sa mga sasakyan po nating pandagat mga kababayan, isang pagpapatunay na sila po yung nagmumula ng tensyon. Sila yung gumagawa ng tensyon sa sarili po nating teritoryo. At kapag may isang Pilipino na binawian ng buhay dyan, parang humukay po sila ng sarili po nilang problema at ng sarili po nilang libingan. Mga kababayan, di umano. Kasi biruin nyo ha, pag may isang Pinoy na binawian ng buhay, yung problema ng China mas lalong madadagdagan. Bakit? Hindi lang naman kasi Pilipinas yung kalaban nila dyan. Kasi nga, naglabas na ng salita dyan, di umano, ang International Court at sinasabi po nila na once na may isang sundalong Pilipino ang binawian ng buhay dahil sa ginagawang pangharas ng China mga kababayan, talagang sila na po yung kikilos at hindi na po nila hihintayin na magdesisyon pa ang Pilipinas. Ano po kung ano yung gagawin. Sila na mismo ang gagawa ng paraan para kundinahin ang China sa ginagawa po nilang panghaharas. Mga kababayan, ano po yan? Maliwanag sinabi ni PBBM. Ano po ipagpatuloy pa natin? Ala ang Pangulo na ito rin ang gagawin ng treaty partners ng bansa oras na umabot sa ganitong punto. Nagpapasalamat na lamang ang punong ehekutibo na wala pang Filipino ang nasawi sa serye ng mga pag-atake ng China. Kenneth, pasyente. Tapos, ang usapan, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo ang China, ano yung sabi ng China ngayon? Willing silang ayusin, mga kababayan, sa Pilipinas, ibalik yung pakikipagdialogo, pakikipag-usap para magkaroon ng tamang pag-uusap patungkol po sa nangyayaring aktibidades ng China at Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Mga kababayan, kasi nga nakita nila na pumapalag ang ating presidente, nakita nila yung tapang ng ating presidente. Ngayon mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Ano po masasabi nyo mga kababayan sa pagsupalpal ni PBBM dun sa isang Chinese general na laging ipinapahiwatig na inuutusan tayo or nauudyokan tayo ng Estados Unidos kaya natin pinuprotektahan mga kababayan yung ating mga teritoryo? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa topic po na tinalakay po natin mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng member ng One Squad Forever. Maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na nanonood po dito po sa ating mga video na ina-upload at sa mga live po natin. Maraming salamat din sa lahat ng Team Replay na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video, ng ating mga live streaming, at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.